Sa nakaraan ng ating video, ay gumawa nga ng isang portal si Ching Kung patungo sa likuran ng ating bida, pero bago pa nga tumama ang kanyang pag-atake kay Shu, ay bigla naman siyang nanginig at nagulat, at habang nakatingala nga siya sa kalangitan, ay tinanong ng ating bida kung sino ang nagsabi sa kanya, na ang mga sword spirit ay pagsampal lang ang alam. At habang hila-hila nga ng sword spirit ng ating bida ang buhok ni Ching Kung, ay sinabi ng ating bida na tulad ng mga pilyo at pilyang apo o bata, ay kaya ding sumipa at manabunot ng kanyang mga sword spirits. Kaya naman naisip ni Ching Kung, na kulang umano ang impormasyon at kaalaman niya patungkol sa ating bida, dahil ang reincarnation daw pala ni Lu Shen, ay mayroon ding kakaibang sword spirit, at hindi tulad ng sa mga pangkaraniwang disipulo ng Sword Pavilion. At matapos nang gamitin ni Shu ang isang yin restoring niya, sa pag-atake sa iba't ibang parte ng katawan ni Ching Kung, ay nagbukas siya ng isang portal patungo sa World Tree ng Earth, at dito ay sinabi nga ng ating bida na oras na umano, upang tapusin niya ang kanilang laban. At kasabay nga ng pagtawag niya sa kanyang sandata, ay sinabi ni Shu na ang galit sa pagitan nilang dalawa, at ang lahat ng mga bagay na nag-uugnay sa kanila, ay tatapusin na niya ngayon, at matapos nang magsarado ang portal, ay makikita naman nating hawak nga niya ang Invincible Sword, o ang kanyang Shadow Blade. At habang mabilis nang kumikilos si Shu bilang paghahanda sa gagawin niyang pag-atake, ay naisip ni Ching Kung na ang portal nga daw na binuksan ng ating bida, ay ang portal na nag-uugnay sa Universe at Earth, pero ano daw kaya ang ginawa ng ating bida matapos niya itong buksan, dahil wala nga daw siyang makita na kahit ano. Pero bigla na nga lang siyang napasigaw, nang dahil sa sakit na kanyang naramdaman mula sa pag-atake ni Shu, at agad na ding napapatanong si Ching Kung, kung ano daw ang nakapagdulot ng pinsala sa kanya, sabay tanong na din kung anong bagay daw ang nasa kamay ng ating bida, dahil hindi nga niya makita ang espada ni Shu. Sunod ay sinabi nga sa atin, na ang Cheng Ying o Shadow Blade, ay isang sinaunang espada, at ito nga daw ay formless at shapeless, bukod doon ay hindi din matutumbasan ng mga pangkaraniwang espada, ang talim nito. Bukod doon ay sinabi nga din sa atin, na matapos ang naganap na labanan sa Changbai Mountain, ay nahiwalay sa ating bida ang Shadow Blade, at dahil sa hindi nga ito basta-basta nakikita ng ibang tao o nilalang, ay walang nakakaalam sa kinaroroonan ng Shadow Blade, pero dahil kailangan na nga daw matapos ang kanilang laban ni Ching Kung, ay kinuha na ito ng ating bida mula sa Earth. Pero matapos nang makita ni Ching Kung ang pag-atake ng ating bida, ay agad nitong tinipon ang kanyang lakas, upang mapagtibay pa ang kanyang barrier. Ngunit matapos na itong sunggaban at kalmutin ni Ming Ao o ng Dragon ni Shu, ay hindi makapaniwala si Ching Kung, na nagkaroon umano ng lumet ang kanyang barrier. Sunod ay sinabi sa atin, na matagal tinago ni Lu Shu ang espadang ito, pero ang Shadow Blade nga ay hindi nagmula sa star chart, at hindi nga din ito masyadong ginagamit ng ating bida, kaya naman tanging ang mga taong malalapit lamang sa kanya, ang nakakaalam na mayroon siyang divine weapon, dahilan upang hindi maisip ng kanyang mga kalaban, na mayroon siyang sandata na dapat nilang pag-ingatan. Sunod ay sinabi nga din sa atin, na napagdesisyon na ni Lu Shu na itago ang kanyang mga sandata at abilidad, kung saan ay nagtagumpay naman siya, at kasama nga sa kanyang mga tinago o hindi nakita ng mga tao, ang kanyang Shadow Blade. At matapos nang makabalik si Shu sa Earth nung nakaraan, ay naisip ng ating bida na hanapin at kunin na ang kanyang espada sa Changbai Mountains, pero sa hindi malamang kadahilanan, ay hindi siya nagtagumpay na makuha ito, gayunpaman ay hindi naman daw ibig sabihin ito, na naputol o sira na ang kanilang contract ng espada. Dahil ang contract nga daw nilang nabuo gamit ang patak ng kanyang dugo, ay higit pa kaysa sa ini-imagine o naiisip ng ating bida, bukod doon ay isang divine artifact nga daw ang Shadow Blade, tulad ng kanyang mountain and river seals na kanyang hawak. At bago nga daw maging maestro level ang ating bida, ay naaabot na ng kamalayan ni Shu ang lugar na Kyoto kahit Panaluo City siya, at sa tulong nga daw ng Mountain and River Seal at spiritual na kamalayan niya, ay agad niyang natatanggap ang lahat ng impormasyon patungkol sa lugar. Kaya naman matapos siyang maging maestro level, ay lalo pang lumawak o lumayo ang naaabot ng kanyang spiritual na kamalayan, at ang distansya nga daw ng Luo City at Changbai Mountain, ay hindi na naging problema pa sa ating bida, dahil nakakapaglakbay na ang spiritual niyang kamalayan sa mas malayong lugar. At nung araw nga daw na yun sa Changbai Mountain, ay biglang kumonekta ang spiritual na lakas ng ating bida sa Shadow Blade, at habang nagpapahinga o recover na si Ming Ao, ay napansin din niya ang pagdating ng ating bida. Sunod ay sinabi nga ni Shu,
na hindi umano niya lubos sa kalain na gamit ang spiritual niyang kamalayan, ay madali niyang mahahanap ang Shadow Blade, at ang patak nga daw ng kanyang dugo sa espada, ay talaga namang mabisa. Pero tinanong lang naman ni Ming Ao, kung saan daw nagpunta ang ating bida ng matagal na panahon, sabay tanong na din kung bakit ganun ang itsura niya. At napansin nga din ito ang pagtaas ng cultivation level ni Shu, gayunpaman, ay hindi pa din sapat ang kanyang lakas upang tawagin niyang master ang ating bida. Pero sinabi naman ni Shu na may bigla siyang naalala, sabay tanong kung nasaan na daw kaya ang mga green beans niya. Dahilan upang makatanggap siya ng negative emotion mula kay Ming Ao, na dating nagbilang ng green beans dahil kay Shu. Pero matapos noon, ay sinabi nga ni Shu ang lahat ng kanyang mga naging karanasan, nung mga panahong wala siya. Gayon na din ang lahat ng kanyang mga naiisip at haka-haka, at dahil nga daw sa dami ng sinabi ni Shu, ay pansamantalang natahimik si Ming Ao, pero kalaunan ay tinanggap din niya ang request ng ating bida. At magmula nga daw noon, ay binantayan na ni Ming Ao ang World Tree ng Earth, mapa araw man o gabi, at dahil nga din sa spiritual na enerhiya mula sa World Tree, ay nakarecover si Ming Ao at nagbalik ang dati nitong lakas. Bukod doon ay napagkasunduan nga daw nila, na matapos maabot ng ating bida ang cultivation level na 2 worlds realms, ay muli nilang itatatag ang kanilang blood contract. Sunod ay sinabi nga ng ating bida, na ito na umano ang oras upang gamitin niya ang espada at kapangyarihan nito, at agad nang tinipon ni Ming Ao ang kanyang kapangyarihan, at habang masyado nga ang gulat ni Qin Kong, ay agad ding naglunsad ng pag-atake si Ming Ao, na naging dahilan ng pagkakabutas ng barrier ni Qin Kong. At matapos ngang umabot sa kanya ang pag-atake ni Ming Ao, ay napapamura na lamang si Qin Kong, hanggang sa mapansin nga din niya ang mabilis na pagdating ni Chaos, at agad na nitong inumpisahan ang pagkain sa barrier ni Qin Kong. At dahil nga sa patuloy na pag-atake ni Ming Ao, at patuloy na pagkain ni Chaos sa barrier ni Qin Kong, ay bigla niyang tinipon ang blood water niya na kinagulat naman ni Chaos, dahil sa masyado nga daw bastos ang matandang Satanas. Pero masyado naman ang gigil ni Qin Kong kay Chaos, at tinawag nga niya itong Evil Dragon, sabay sabi na tanggapin daw ni Chaos ang kanyang pag-atake. Pero muli ay biglang ang tumulo ang pawis nito sa gulat, dahil ang kanyang pag-atake ay ininom lamang ni Chaos, at agad na ding napapatanong sa kanyang sarili si Qin Kong, kung talaga daw bang ininom nga ni Chaos ang pag-atake niya, sabay sabi na isang magandang sorpresa daw ito para sa kanya. Sunod ay tinawag nga nitong stupido at arogante ang Dragon Clan, at dahil sa naglakas loob nga daw si Chaos na inumin ang blood pool water niya, ay makikita ni Qin Kong ngayong araw, ang mga Satanas na ipapanganak mula sa isang maestro level na dragon, o mula sa spiritual power at makapangyarihang katawan ng dragon. At matapos nang inumin ni Chaos ang lahat ng blood pool water ni Qin Kong, ay bigla itong may naramdamang kakaiba, at sa loob nga ng kanyang tiyan, ay unti-unting nabubuo ang mga Satanas. Kaya naman matapos makita ni Qin Kong na sumasakit ang tiyan ni Chaos, dahil sa biglaang paglobo nito, ay naisip niyang ilang sandali na lang daw, ay sasabog na ang tiyan ni Chaos, na masasabayan ng paglabas ng libu-libong Satanas. At bukod nga daw sa mapapatay, o mamamatay na si Chaos matapos na sumabog ang kanyang tiyan, ay lalamunin o absorbahin niya ang libu-libong Satanas na gawa sa tunay na dragon, nang sa ganun ay makarecover siya at magbalik ang buo niyang lakas. Pero muli, ay nagulat na naman ito, dahil naramdaman nga niyang isa-isang nawawala ang mga Satanas sa tiyan ni Chaos, dahilan upang mapatanong siya sa kanyang sarili, kung paano ito nangyari. Pero matapos ngang mamatay at matuno ang mga Satanas ng dahil sa Black Mist, ay biglang napadighay ng malakas si Chaos, na napapatanong kung bakit tila bigla daw siyang nabusog, habang si Qin Kong naman ay nangitim na lang ang mga mata, nang dahil sa pagtataka. Agad na din gumawa ulit ng barrier si Qin Kong, at dito ay naisip ng ating bida, na mukhang ang ginawa ni Qin Kong kay Chaos, ay paraan na kanya ding ginawa sa mga tao sa North State. Pero dahil sa ginamit nga ni Qin Kong ang pamamaraan na yun, ay inisip daw kaya niyang si Chaos ay tulad ng mga pangkaraniwang dragon, na may dugo at mga laman, sabay sabi na hindi na siya magtataka, kung bakit hindi ginamit ni Qin Kong ang paraan na yun kay Ming Ao, dahil isang spirit weapon nga daw si Ming Ao. Pero nakatadhana nga daw na mabigo si Qin Kong, dahil si Chaos at Ming Ao, ay parehas na spirit weapon, at kung inyong ang maaalala ay bulate lamang si Chaos nung una. At dahil nga sa nagpatuloy na naman, sa pag-atake at pagkain ng mga dragon ng ating bida, ay masyado ang gigil at hirap ni Qin Kong sa pagpapatibay ng kanyang barrier, na bigla namang nawasak ng mga dragon ni Shu,
at dahil nga din sa pag-atake ni Ming Ao, ay bigla itong nasuka ng dugo. At habang patuloy nga sa pagsuka ng dugo si Ching Kong, ay nagbukas naman ng portal ang ating bida sa kanyang likuran, kung saan ay agad din niyang ginamit ang kanyang abilidad, o mga sword power na kidlat. Kaya naman agad ding naghanda ng pag-atake niya si Ching Kong, at habang patuloy nga ang palitan nila ng pag-atake, ay bigla namang nagtungo sa kanyang likuran ang ating bida, at gamit nga ang Shadow Blade, ay inatake niya si Ching Kong. Sunod ay naglunsad nga ng pag-atake si Ching Kong, gamit ang mga matatilim at matatalas niyang kuko, pero mabilis namang nagbukas ng portal si Shu at nagtungo sa ibang direksyon, at muli ay nakapagdulot nga siya ng pinsala sa katawan ni Ching Kong. Pero kahit pa nagmukhang demonyo na si Ching Kong, dahil sa labis nitong galit sa ating bida, ay paulit-ulit namang nagbukas si Shu ng portal, kung saan sa bawat paglabas niya sa mga portals na ito, ay naglulunsad siya ng pag-atake kay Ching Kong, na hindi naman naiiwasan ng matandang Satanas. Sunod ay ginamit nga nito ang kanyang abilidad, at habang masyado pa din ang kanyang galit na nararamdaman, ay paulit-ulit nitong sinasabi na hindi pa siya natatalo. Agad nga ding gumawa ng isang malaking formation si Ching Kong, at ang formation ng ito ay tila isang dambuhalang mata, at dito ay tinawag niya ang lahat ng mga Satanas, at ipinag-utos na ibigay daw nilang lahat sa kanya, ang kanilang mga life energy. At habang patuloy ngang dumadaloy ang life energy ng mga Satanas patungo sa kanya, ay sinabing nitong ang lahat ng mga bagay sa daigdig, ay dapat pagmamay-ari niya, at ang lahat nga din daw ng mga bagay na ito, ay gagamitin niya sa anumang pamamaraan na naisin niya. Pero bigla ngang naglunsad ng isang malakas na pag-atake ang ating bida, kung saan kasabay ng pagsira niya sa formation ni Ching Kong, ay nasaksak din niya ito sa dibdib, at nasabi na nga lang ni Ching Kong, na hindi umano dapat ganito ang nangyayari, dahil hindi pa nga daw siya dapat na mamatay ngayon. Agad nga din niyang hinawakan ang kamay at espada ng ating bida, habang sinasabi na siya umano ang hari ng mga Satanas, at siya nga din daw dapat, ang bagong hari ng buong universe. Pero sinabi naman ng ating bida na nagkakamali umano siya, dahil hindi nga daw siya karapat-dapat na maging isang hari, at agad nga ding naglunsad ng isang malakas na pag-atake si Shu, upang tuluyan ang patayin si Ching Kong, na sinabing hanggang sa huling sandali umano ng kanyang buhay, ay hindi pa din niya nagawang matalo ang ating bida, na sinabi namang isa na lang ang natitira niyang kaaway o kalaban. Sunod ay nagkaroon nga ng flashback, at sinabi sa atin na ito umano ay ang pag-uusap nila bago magsimula ang digmaan, at dito nga ay tinatanong ni Carol, kung anong klase daw ng tao ang dating hari na si Lu Shen. Bigla namang napaisip si Xiao Yu, at sinabing si Lu Shen daw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Bukod doon ay nahuhulaan nga daw niya ang hinaharap, at magaling din siya sa pagpaplano, sabay sabi na yun daw ang mga kwento sa kanya ni Zhang. Habang si Carol naman, ay sinabi na ayon sa World Tree o kay Guishu, ay hindi gumagawa ng mga walang saysay na bagay ang dating hari, at hindi nga daw tulad ni Xiao Yu noon, o ang master ng Sword Pavilion, na bihirang gumawa ng mga seryosong bagay. Pero bigla namang dumating ang ating bida, at sa paglingon nga ni Carol at Xiao Yu, ay tinanong ni Shu kung sa tingin daw ba nila, ay mapapaikot o manipula ng isang inner demon lamang ang dating hari na si Lu Shen. Sunod ay nagtungo nga sila sa kwarto ni Li Xiang, at habang natutulog nga ito ay bigla siyang nagising, nang sabihin ng ating bida na lagi umano niyang nararamdaman, na mayroong mga clue sa ruins na hindi pa nila natatagpuan, at bigla ngang kinilabutan si Li Xiang, na napapatanong sa kung ano ang tinutukoy ng ating bida. Samantala sa labas naman ng Royal Capital, ay makikita nga natin ang bakas ng labanan, ng Inner Demon at ni Nieting, at sa di kalayuan nga ay makikita natin ang patuloy nilang salpukan, gayon na din ang palitan nila ng mga pag-atake. At matapos ngang makalayo kay Nieting ang Inner Demon, ay bigla itong nangiti, pero agad din namang naglunsad ng isang malakas na pag-atake si Nieting, o isang embodiment ng kanyang espada patungo sa Inner Demon, na mabilis din namang gumawa ng portal upang makaiwas. At habang nananatili ngang tahimik si Nieting, ay bigla namang ginamit ng Inner Demon ang kanyang abilidad, kung saan ay naglabas nga siya ng mga kaluluwa, at ginamit nga niya ang mga ito sa paghawak sa embodiment ng espada ni Nieting. Sunod ay nakangiti nga ang Inner Demon, at matapos siyang gumawa ng isang portal, ay agad din siyang naglaho sa kanilang harapan, habang si Nieting naman ay napapatanong lang, kung hindi daw ba ang paggamit ng mga kaluluwa ay mula sa teknik ng Dark Chart. Pero hindi pa nga daw niya nakita si Xiao Yu na ginamit ang mga kaluluwa, sa ganitong pamamaraan. Pero gamit nga ang mga buhangin ni Anthony, ay nagpadala ng mensahe si Xiao Yu sa kanila,
kung saan ay sinabi nga ni Xiaoyu, na iba ang Soul Pearl na binigay sa kanya ng ating bida, kumpara sa Soul Pearl ng dating may gamit o nagmamay-ari ng Dark Chart. At ang nakita nga daw nila ngayon, ay isa lamang sa mga epekto ng Soul Pearl, at kung nanaisin nga daw ng gumamit, ay mapapagalaw niya ang libu-libong kaluluwa. Gayunpaman ay mayroon naman daw restrictions at limitasyon, ang paggamit ng makapangyarihang abilidad na ito. Sunod ay tinanong naman ni Carol, kung bakit hindi daw ito ginamit ni Xiaoyu sa nakaraan niyang buhay, at sinabi nga ni Xiaoyu na nung mga panahon daw na yon, ay masyado nang mapayapa ang Luniverse, at dahil sa wala ng digmaan na nagaganap, ay wala ng libu-libong namamatay ng minsanan lamang. Habang si Zujin naman, ay sinabi na sa madaling salita umano, ay ito na ang huli o pinakamalakas na pamamaraan ng Inner Demon, upang mailigtas niya ang kanyang sarili. At agad nga din niyang naisip, na tama umano ang nakalagay sa sulat ng ating bida, na limitado ang paggalaw ng Inner Demon ng dahil sa lampara, at hindi nga din niya kayang gumalaw sa sarili lamang niya, o kung wala ang lampara. Sunod ay biglang ang naglunsad ng pag-atake, ang mga tauhan ng Inner Demon sa kanilang likuran, pero kasabay nga ng pagbukas ni Zujin sa kanyang pamaypay, ay ang paggamit niya sa kanyang abilidad upang gumawa ng barrier. At dito ay naisip din ni Zujin, na kahit umano isang Two Worlds Realms ang Inner Demon, ay limitado ang kayang niyang makontrol na maestro level, kaya hindi nila dapat katakutan ang Inner Demon. Mabilis nga ding nagtungo si Nieting sa mga tauhan ng Inner Demon, at habang patuloy nga ang kanilang pag-atake kay Zujin, ay naglunsad naman ng isang malakas na pag-atake si Nieting sa kanila, dahilan upang mamatay ang mga maestro level na tauhan ng Inner Demon. At matapos nga ng pag-atake ni Nieting, ay makikita naman natin ang isang portal sa di kalayuan, at dito nga ay napapakagat na lang sa kanyang kuko ang Inner Demon, habang napapatanong sa kung ano daw ang nangyayari. Sunod ay naisip nga nito, na ayon umano sa mga natanggap niyang impormasyon, ay kamakailan lamang nang makatungtong ng maestro level si Zujin at Nieting, pero paano daw kaya nilang napapantayan, ang lakas ng kanyang mga tauhang maestro level. Agad nga ding nagulat ang Inner Demon, matapos na tumingin sa kanya si Nieting, at muli ay napapatanong ang Inner Demon sa kanyang sarili, kung talaga daw bang napansin at naramdaman siya nito, sabay sabi na masyado umanong matalas ang pandama ni Nieting. Kaya naman agad din niyang sinarado ang kanyang portal, at naisip nga din ng Inner Demon, na tiyak umanong patapos na din ang labanan nila Shu, kaya naman ang pagkakataong hinihintay niya ay dumating na. Bukod doon ay naisip nga din niya, na ang lakas ng ating bida, gayon na din ang lahat ng kanyang mga sandata, ay tiyak na nasira at naubos na ni Yu Fuyao at Qing Kong, pero dahil sa patay na nga daw si Yu Fuyao at Qing Kong, ay kailangan niyang makuha ang kanilang mga kaluluwa, nang sa ganon ay hindi na maging banta pa sa kanya, ang mga tumutulong sa ating bida. Dahil sa daigdig nga daw na ito, ay tanging ang mga kapangyarihan lamang na nakokontrol niya, ang maaari niyang pagkatiwalaan, at dahil sa isang pagkakataon nga lang daw ang meron siya, ay gagawin niya ang lahat upang walang makapigil sa kanya. Sunod ay ginamit nga ng Inner Demon ang buo at natatago niyang lakas, kaya naman bigla daw natahimik ang buo nilang daigdig, at sa lawak nga na 10 kilometro, ay nawala ng kulay ang lahat ng mga bagay, at ang celestial phenomenon nga daw nang mag-breakthrough si Xiaoyu sa B-rank, ay tila muling nagpakita. Hanggang sa unti-unti ngang nagdilim ang kanilang mga paningin, at ayon nga kay Nieting ay bigla din siyang walang maramdaman, at tila nawala nga daw ang kanyang mga paningin, gayon na din ang lahat ng kanyang pandama, kung saan ay tila mayroon nga daw isang bagay na pumipigil sa mga ito. At habang napapatanong nga si Nieting, kung isa daw ba ito sa mga abilidad na meron ang Inner Demon mula sa Dark Chart, ay napapatanong naman ang ating bida, kung ano umano ang nangyayari sa Royal Capital. At habang pinagmamasdan nga nito ang bumabalot na enerhiya sa buong lugar, ay napapatanong sa kanyang sarili ang ating bida, kung muli daw bang nagpakita ang celestial phenomenon o echo of force ni Xiaoyu, nung mag-breakthrough siya sa B-rank, o kung ito daw ba ay kagagawa ng Inner Demon, sabay tanong kung nasaan kaya ang Inner Demon.